Sa gabi pong ito ang ating pag-aaral ay tungkol po sa Office of the Holy Spirit. So bago ako po magpatuloy, nais ko pong anyayahan kayo na samahan ako sa isang maiksing panalangin. Muli kami nagsusumamo sa iyo, Ama, ang tahanan mo sa itaas ng langit mga langit. Maraming salamat sa pagkataon na muling makapaglingkod sa iyo. Salamat sa oras na ito, sa pag-ingat sa amin sa buong maghapon, na iningatan kami sa oras na ito. Alam ko po na marami sa amin ang nasa kapaguran, ngunit salamat sa pagkataon na binigyan nila ang pagkataong ito upang makadagdag sa kanilang kaalaman. At sa gabi pong ito, aming dinadalangin na samahan nawa kami sa pamagitan po ng iyong banal na espiritu at kasama din po ang yung piling anghel upang mag-ingat po at magpatuloy at mag-ingat sa kapayapaan habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita. Patawarin po kami saan kami sumpungan nagkulang at nagkasala, ang lahat ay sinasamo sa pangalan po ng Kristo. Amen. So muli, welcome po sa ating pag-aaral ngayong gabi at ito po ang ating pag-aaralan, the Office of the Holy Spirit. Sinasabi po sa John 17 chapter 3 ay sinasabi po doon na this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So sinabi doon sa talata na ang pagkilala sa tunay na Diyos, which is nagre-represent sa ating Ama, at ganoon din naman ang kanyang sinugo na si Jesus Christ is, sabi niya, is life eternal. Ibig sabihin, kung ating makilala ang Ama, ating makilala ang sinugo niya na si Jesus Christ, ay sabi niya dito, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na malaman po natin ito sapagkat ito pala'y magdadala sa atin ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang katanungan po sa atin, ano naman ang magiging kalagayan ng Holy Spirit? Kasi alam po natin na maraming paniniwala na ang Diyos, sinasabi nila ay iisa. Sabi nila Ama, Anak, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Meron din namang sinasabi na tatlong persona, ganun din Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu. At mayroon ding naniniwala na iisa lang ang Diyos. Ang gumanap nun lahat ay si Jesus Christ. Siya ang Ama, siya ang Anak, siya rin ang Espiritu. So sa mga ganong pagkakilala sa Diyos, saan po dito ang ating nalalaman? Kasi napakahalaga na sabi nga doon sa talata sa John 17 na kailangan nating malaman sapagkat kung maunawaan natin at maintindihan ang Ama at ang Anak, sabi doon, at yung kanyang sinugo, sabi doon ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay tungkol po sa Office of the Holy Spirit. Sino po ba ang gumaganap nito? Kasi marami pong nagsasabi na ang Holy Spirit ay ang Ama, ang Holy Spirit ay ang Anak, ang Holy Spirit ay another God siya. So ganun po ang mga lumalabas na mga doktrina. Kaya napakahalaga na pag-aaralan po natin ito. So dito sa unang babasahin natin sa sulat ng Mount of Blessings, page 7 paragraph 2. Sabi niya, whom Christ pardons, he first makes penitent, and it is the office of the Holy Spirit to convince of sin. Ibig sabihin, ang makakapagbigay lang ng makakapagkumbinsi sa atin sa Holy Spirit, sa kasalanan ay ang Holy Spirit. Ang tanong, sino ba 'yon? Ang Holy Spirit ba ay the Father? Ang Holy Spirit ba ay the Son? Ang Holy Spirit ba is another person? So kaya nga kailangan malinaw sa atin kasi ang gustong ipakita dito, ano ba ang ginagampanan ng Holy Spirit, yung office of the Holy Spirit. So sa ating pagpapatuloy sa Spalding and Megan, page 12, paragraph 1, the incarnation of Christ, His divinity, His atonement, His wonderful life in heaven as our advocate, the office of the Holy Spirit, all these living, vital themes of Christianity are revealed from the Genesis to Revelation. So pansinin nyo yung incarnation of Christ, His divinity, His atonement, His wonderful life in heaven as our advocate, the office of the Holy Spirit. So sinong gumanap nun? Sinong gaganap sa office of the Holy Spirit? All these living vital themes of Christianity are revealed from Genesis to Revelation. Kung tutusin, hindi pala dapat tayo maguluhan dito.
Kasi sa buhay ng ating Panginoon, inihayag niya from Genesis to Revelation, inihayag kung sino yung kabanalan ng Panginoong Jesucristo, yung gawain ng pagtubos, yung kanyang buhay sa langit na, bilang isang, tagapamagitan sa atin na lalo na sa ating panahon ngayon na tayo ay nasa sanlibutan, ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa langit. Tapos itong office of the Holy Spirit, sino po ang gaganap niyan? All these living vital themes of Christianity are revealed from Genesis to Revelation. So, napakalinaw yung sinabi niya dito na kung titingnan niyo, halos lahat ng binanggit ay patungkol po sa ating Panginoong Kristo. Kaya lang dito sa Office of the Holy Spirit, hindi po literal na sinabi na siya ang gaganap or siya yung gaganapan ng Holy Spirit or kanyang opisina yon. Ngayon, sabi dito, the office sa Acts of the Apostle, page 52, paragraph 1, the office of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. So sino kayang gaganap nun? Ano ang ibig sabihin ng office of the Holy Spirit? When He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. So ang tanong, when He is come, 'di ba ang Holy Spirit is sinasabi natin na hindi naman siya persona, kaya nga mayroong sulat doon na tinatawag siyang it. Ibig sabihin hindi siya being. Kasi kung mayroon siyang kasarian, tatawagin sana siya na he or ano man yung kanyang, ah kinabibilangan. Pero dito ginamit yung he is come, ibig sabihin mayroon siyang nire-represent. He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Tandaan natin na itong bagay na ito sa John 16:8 na tinutukoy ay ito rin yung ginawa nung Panginoon nung siya ay nasa sanlibutan. Nung dumating siya, he reproved the world of sin. 'Di ba yung mga minahal niya yung nagkasala, pero yung mga yung kasalanan ay kinamuhian niya. So 'di ba mapapansin niyo, nung panahon nung isinabuhay niya ang kanyang buhay, 'di ba puro katwiran ang ipinakita niya? Oo. Kaya nga may nagtanong sa kanya na, mabuting guro. Kasi sinasabi na nakikita siya na mabuti at matuwid ang kanyang mga lakad. At of judgment, ibig sabihin kasama po sa panahon niya, hindi niya ginawa yung paghatol. Nung nadatnan na mayroong dinala sa kanya na nagkasala on the spot sa pangangalo niya na aktuhan, anong sabi niya doon sa nagkasala? Sabi niya, "Ako may hindi hahatol sa iyo, pero humayo ka at 'wag nang magkasala." So hindi siya mismo humatol doon. Sa atin nakakalungkot, kahit hindi nga naman natin naaktuhan pero matindi tayong magbintang. So, dito ang ating Panginoon nung sinabuhay niya 'yan, ay hindi siya gano'n ka-ano, kahit sabi nga kahit naaktuhan mo pa, hindi ka, dapat humatol sa tao kasi hindi natin alam kung ano yung dahilan, bakit niya nagawa yung bagay na 'yan. Ngayon pinapakita sa atin na the office of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. So, pinapakita doon yung office of the Holy Spirit. Ngayon, dumadako sa atin ang katanungan, ano kayang ibig sabihin ng office of the Holy Spirit? Sabi pa dito sa, ah, kasunod na talata, "It is the office of the Holy Spirit to bring to mind in clear, distinct lines the words and works of Christ." So sinong magpaalala? Office of the Holy Spirit. So ibig sabihin kung, anong ipaalala ng Holy Spirit? Yung words and works of Christ. Ibig sabihin, hindi po iba kay Kristo yung magpapaalala na magdadala po sa ating kaisipan ah, ng salita at ng gawain ng isang Kristo. That those who teach concerning the Redeemer of the world may have power to lift up Christ before the minds of their classes. So dito natin makikita na yung office of the Holy Spirit ay yun ang magpapaalala sa ating mga kaisipan nung mga
salita at gawain ng Kristo. So ngayon, kaya nga sinasabi ng Panginoon sa isang kasulatan na ang, ah, 'pag dumating ang another comforter, sabi niya, ay hindi siya kilala ng sanlibutan, pero siya ay kilala ninyo. Ngayon, bakit niya nasabi na kilala ng mga alagad ang paparating na another comforter? Na samantalang bago lang nila narinig yung Holy Spirit. So, ibig sabihin pinapakita dito na gagampanan pala yung office of the Holy Spirit ng mismo nung presensya ng ating Panginoon. Pero hindi muna tayo mag-conclude diyan, kailangan mas lilinawin pa natin. So, tingnan po natin dito, sabi pa sa, Selected Messages Volume 1, page 134, paragraph 1. It is the office of the Holy Spirit to reveal to the mind the character of the consecration that God will accept through the agency of the Holy Spirit. So anong tawag dito? Office of the Holy Spirit, agency of the Holy Spirit. The soul is enlightened and the character is renewed, sanctified and uplifted. So yun lang pala, kaya pala sinasabi na magkasala ka sa Ama, magkasala ka sa Anak, wag lang sa Holy Spirit. Kasi bakit? Ito na kasi ang pinakahuling means na puwedeng papasok sa puso natin, puwedeng mag-convict sa isip natin na kung ano yung, ipapahayag niya. Katulad ninyo, ito yung mag-e-enlighten ng karakter, ito yung magpapabago sa ating ugali, ito yung magpapabanal sa atin, ito yung magpapataas sa atin. Kaya yung mga tao na hindi kilala o hindi alam ano yung ibig sabihin ng Holy Spirit, kahit pabalik-balik po tayo sa pagsamba, kahit marami tayong alam na katotohanan, kung hindi niyo naintindihan ang office of the Holy Spirit, wala pong mangyayaring pagbabago sa buhay natin. Kahit sabihin pa nating perfect attendance ka sa pagsamba mo, pero hangga't hindi mo naintindihan sino yung nasa office of the Holy Spirit, sino yung gaganap nun, paano ka paano ka mababago. Kasi mayroon pong mag-uudyok sa atin. Kaya nga 'di ba 'pag dumating yung tukso, mayroong kakabog-kabog sa ating puso na parang sabihin na, "Uy, parang mali na 'yan." Mayroon na namang sa isip mo may magsasabi, "Okey lang 'yan." So mayroong dalawang maglalabanan. Kaya depende sa'yo 'yun kung saan ang susundin mo. Kaya lang bilang isang tao, ang tao po ay nakahilig sa paggawa ng masama. Kaya mas madali siyang piliin ang gusto ng kaniyang katawan. So kaya madali po tayong naaakay dahil po hindi gano'n kalakas sa atin yung hindi natin pinapalakas yung nasa atin na mag-iimpluwensiya. So tandaan natin sabi nga, ang Holy Spirit ay ang pagkain niya is salita ng Diyos. So dito makikita natin na ang Holy Spirit, ang trabaho niya ay mag-convict sa tao. Balikan ko yung sinabi ko kanina na kaya nga sinabi na, hmm, 'pag nagkasala ka sa Ama at sa Anak, mapapatawad ka pa. Pero 'pag once na nagkasala ka sa Holy Spirit, ito po ang delikado sapagkat hindi ka na mapapatawad. Bakit? Kasi ang office of the Holy Spirit or the agency of the Holy Spirit o mismo the Holy Spirit ay yun po ang nagko-convict sa atin sa kasalanan. Kung pagtingin po natin ay mali yan, yun po ang, kumo-convict sa ating puso at sa ating isip na mali yan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng pagdadalawang isip. So yun po ang Holy Spirit. Kaya 'pag once na sinasabi po sa Bible, 'pag once na lagi niyong, gini-grave o lagi niyong yung Holy Spirit pinapahirapan niyo. Kasi nga kahit nandun na siya na pumupukaw na sa ating kaisipan pero panay pa rin ang sunod natin sa ating gusto. So naggi-grieve po ang Holy Spirit kaya pagdating nun nasanay ka ng nilalabag, nasanay ka ng ginagawa yon, tumitigas na po ang puso mo. So dahil tumitigas na ang puso mo, kahit sabihan ka ng nanay mo, sabihan ka ng asawa mo, sabihan ka ng anak mo, kahit kaibigan mo or anumang meron ka na nagpapaalala sa'yo, hindi ka na nakikinig. That's the time na yung kasalanan mo sa Holy Spirit ay hindi na mapapatawad. Bakit? Kasi wala na siyang puwedeng gawin sa iyo.
hindi ka na nakikinig, lagi mo nang sinusunod yung ano, minsan sinasabi na natin, "Wala kayong pakialam basta sa akin ito yung gusto ko." 'Pag gano'n na po ang ating ginagawa, so unti-unti po nating gini-grieve ang Holy Spirit at darating yung time iiwan tayo niyan at pabayaan tayo sa ating gusto. Kaya may mga tao na sukdulan na ang kanilang kasamaan sapagkat sa puso nila gano'n na katindi yung kanilang ginagawa paulit-ulit, kaya tumitigas na po ang puso nila. Ngayon alamin natin yung office of the Holy Spirit. Ngayon sabi dito, one of Paul's offices was apostle to Gentiles. So tingnan niyo po, ano ba ang kalagayan ni Apostol Pablo? Sabi dito, "Insomuch as I am the apostle of the Gentiles, I am o I magnify my office." So yung pagiging apostle of the Gentiles niya, ah, sabi niya dito, office niya pala yun, ibig sabihin trabaho niya yun. Pero pagdating po sa kaniyang mga kaibigan, sa kaniyang mga kilala, halimbawa pagdating sa bahay nila, ano po ba si Apostol Pablo, gagampanan pa rin niya ba yung pagiging office niya to the Gentiles doon sa bahay nila? Hindi. Pero mayroon siyang isang opisina na ginagampanan, pero siya yun. Pagdating sa bahay nila, siya pa rin yun yung tinutukoy na Pablo. Pero pagdating sa labas, siya ay apostle to the Gentiles. So yun pong ibig sabihin nun na pinapakita natin dito. Kasi malalaman natin sino ba yung gumaganap ng office of the Holy Spirit. So tingnan po natin. Sabi sa pangpitong definition, a position of trust, responsibility, or duty, especially in a government or organization, the office of president. Duty or function, the office of an administrator. So, kagaya po ng nabanggit ko kanina, uulitin ko, pag halimbawa ikaw si mayor, mayor ka sa office mo, pagdating sa bahay mo, hindi mo naman ipapatupad ang pagiging mayor mo doon eh. Isa kang asawa at isa kang, ah, ama doon sa mga anak mo, doon sa inyong bahay. So yun pong ibig sabihin no, isang tao ang ginampanan niya ay dalawa, nagiging ama siya, nagiging, asawa siya, pangalawa nagiging mayor siya doon sa opisina na kanyang ginagampanan. So yun po ang ibig sabihin sa gusto nating ipapaunawa ngayon dito. Ito sa Samuel chapter 10 verse 6. Katulad si Saul, sabi na, "Turn into another man." Paano po ba na ano yun, sinabi? Sabi dito, "And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man." Bakit sinabing magiging another man siya? So tingnan natin dito yung note. Saul held the offices of king and prophet. Kasi hari siya eh. Ang una hari siya, pero binigyan siya ng another office, yung pagiging propeta, yung maghahayag ng kung ano yung ipinahayag sa kanya ng Panginoon. So kaya ang nangyari po, dalawa ang office na ginampanan niya, pero yung king ba at saka yung propeta na tinutukoy ay magkaiba. Siya din yung gumaganap, si King Saul. Siya din ang gumaganap niyon sa dalawang offices, king and prophet. Kaya sinabi dito, "Turn into another man." So naalala niyo na sinabi ng Panginoon, "I will send you another comforter." So yung another comforter na tinutukoy niya, sino yun? Ikumpara natin dito sa sinabi kay Saul, office of the king and a prophet, at nung ginampanan ni Saul ang isang pagiging propeta, turn into another man siya. So sana may nakuha kayong punto doon na makikita natin na si Saul ginampan niya ang pagiging hari at pagiging propeta, pero isang katawan lang siya. Siya ay si Saul pa rin. Yung naging propeta si Saul, yung naging hari si Saul din, pero dalawang office ang kanyang ginagampanan. So tingnan pa natin sa kasunod. Sabi dito sa Desire of Ages 671 paragraph 2, in describing to his disciples the office work of the Holy Spirit, Jesus sought to inspire them with the joy and hope that inspired his own heart. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person. So dito po nagkakaroon ng kalituhan yung iba kasi sabi, uy, may third person pala. Kaya nga sinabi na first person ang Father, second person ang Anak, third person yung Holy Spirit.
Pero tingnan natin sino ba yung tinutukoy na third person. Sabi dito, of the Godhead, third person of the Godhead. Sabi niya, sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Ikumpara natin yung kasunod na sentence. Through the Spirit, the believer becomes a partaker of the divine nature. Sa pamagitan ng Holy Spirit, ang isang mananampalataya ay makabahagi ng anong kabahagi niya? Yung divine nature, kabanalan. So sabi pa dito, Christ has given His Spirit. So tingnan nyo yung office work, yung third person, yung His Spirit, sa tingin nyo magkakaiba po ba yan? Sabi niya, Christ has given His Spirit as a divine power. Dito kanina, ah sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Dito, Christ has given His Spirit as a divine power to overcome all hereditary and cultivated tendency to evil and to impress His own character upon His church. So, tingnan nyo yung context na ating binasa. Yung gawain ng third person ay para i-overcome, i-resist yung sin. Dito sa Spirit of Christ na ibibigay niya, sabi niya, a divine power to overcome all hereditary and cultivated tendency to evil. So anong pagkakaiba po nun na i-overcome niya ng third person yung o i-resist niya and i-overcome ng third person yung kasalanan doon sa Spirit of Christ na ibibigay niya to become divine power to overcome all hereditary and cultivated tendency to evil. May pagkakaiba po ba? 'Di ba makikita natin ang third person at the Spirit of Christ parehong opisina, pero isa lang ang gumaganap. Parehong presensya ni Christ 'yun. Spirit of Christ 'yun eh. Tinutukoy the third person is His Spirit. Hindi siya another being. Hindi siya another God. Kasi kung another God siya, bakit ang kaniyang gawain ay pareho doon sa ibinigay na espiritu ng ano. So ibig sabihin magkaroon ito ng kaparehong gawain. Ang isang Diyos gumagawa ng ganito, ang isang Diyos naman gumagawa ng ganito, pero pareho lang man, bakit pa nila paghiwalayin? Pareho lang din pala ang gawain nila. So dito makikita natin na ang gawain ng third person to resist and overcome, ang Christ Spirit, sabi niya dito, divine power to overcome all hereditary and cultivated tendency. Ibig sabihin yung mga kasalanan natin na nakagisnan, kasalanan natin na na-develop habang tayo ay lumalaki, yun po ay kayang i-overcome, kayang lampasan. So sabi pa dito, character of office, person. So tingnan natin yung sa person. Character of office, how different is the same man from himself? So paano magiging iba ang isang tao na katulad niya as he sustains the person of a magistrate and that of a friend. So halimbawa, katulad ng binanggit ko kanina, ang isang tatay at isang asawa ay nagiging mayor. Ang pangalan niya Juan. So yung Juan, si Mayor Juan ay naging mayor siya, pero siya ay tatay at asawa siya. Pero si Juan ba na tatay at asawa, iba doon sa inelect na mayor na si Juan. Pareho lang. The same person sila kasi siya lang naman din ang gumagampan nun eh. Pagdating sa opisina niya, ginagampan niya ang pagiging mayor. Pagdating sa bahay nila, nagiging tatay at nagiging asawa siya. So yun pong ibig sabihin dito sa character of office. Katulad ng binanggit natin kanina, yung third person, ang gumaganap doon is the Spirit of Christ. Hindi po another being, hindi po another God, hindi po another person, kundi ang person mismo ng ating Panginoong Kristo. Bakit sa tinawag na person? Kasi si Jesus Christ may personality. Ang dala-dala niyang personality is yun yung nandun sa third person. Kaya hindi siya another God. So, sabi pa dito sa Desire of Ages at saka
dito sa magkaiba po itong ano, page niya 671 at saka 324 paragraph 2. Sabi niya, sin i-ano natin, tingnan natin yung harmony natin itong dalawang sinabi. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. So tingnan natin yung sa Desire of Ages 324 paragraph 2. The only defense against evil is the indwelling of Christ. So tingnan nyo ha, only through the mighty agency of the third person of the Godhead. So ibig sabihin walang iba. Pero makikita nyo dito, the only defense against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. So mayroon po bang pagkakaiba? Napakalinaw po ng sinabi na yung only na tinatawag is tinukoy po dito na only defense is the indwelling of Christ. Ibig sabihin, yung presensya ni Christ. Paano ba natin matatanggap ang presence of Christ? Sa pamagitan ng kanyang Holy Spirit. Hindi po natin katulad ngayon, hindi naman natin nakakasama pisikal ang ating Panginoong Kristo dahil nasa langit po siya ngayon na mamagitan sa atin bilang mga kanyang tagasunod. Pero yung kanyang Holy Spirit pwede pong humiwalay sa kanya at gagampanan yung another office. Yun po ang office of the Holy Spirit, ang ginagampanan ng kanyang Holy Spirit. Hindi tulad po sa atin sa tao na pag ang tao po umalis sa kanya ang Holy Spirit niya o yung espiritu niya ay umalis sa kanya. Kasi ang ibinigay sa atin ng Panginoon, sabi niya, nung tayo ay lalangin mula sa alabok, tayo ay hiningahan ng buhay at tayo ay nagiging kaluluwang buhay. Pag inalis po sa atin yung hiningang buhay, yun po ang espiritu ng Diyos. Pag inalis po sa atin yun, anong mangyari sa atin? Mamamatay tayo. Yun po ang ating kaibahan. Pero pagdating po sa Diyos at saka sa anak ng Diyos, pwede pong humiwalay sa kanila ang kanilang espiritu. Bakit? Imposible ba? Sila po ay Diyos eh. Tayo tao lang nilikha. So pag inalis sa atin yung ating hininga, mamamatay tayo. Pero sila, pwedeng humiwalay ang kanilang espiritu at yun ang magiging presensya nila bilang isang katulad sa pisikal. So, yun po ang ating nakita dito na bagamat ang ating Panginoon ay nasa langit, pero yung kanyang espiritu ay yun po ang nagkukonvict sa atin at yun po ang tinatawag na third person of the Godhead. Kaya yung third person of the Godhead is not another God, but it is the indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. So, wala pong pagkakaiba diyan. Hindi po siya another God, kundi yun din po ang espiritu ng ating Panginoong Kristo. So, tingnan pa po natin sa 1 John 3:6. Sabi niya dito, whosoever abideth in Him. Sino po ang Him? Si Christ. Sin it not. Whosoever sin it hath not seen Him, neither known Him. So, ibig sabihin, pag kung sino man ay nagpasakop sa ating Panginoong Kristo, siya ay hindi magkakasala. However, o whosoever sin it hath not seen Him, o sino mang nagkakasala or makasalanan ay hindi siya nakakita nito or hindi siya nakaalam nito. So, ibig sabihin, pag tayo po ay namumuhay sa kasalanan, ibig sabihin, hindi natin kilala si Kristo. Hindi natin siya totally kilala. Kasi bakit? Alam natin na pag kilala mo si Christ, yung Holy Spirit niya, yun yung magpapaalala sa atin na yun ang kinamatayan mismo niya. Kaya yung Espiritu niya, yun ang magpapaalala sa atin na namatay si Christ dahil sa ating kasalanan. Kaya yun ang magpapaalala sa atin na magko-convict sa atin na talikuran natin ang kasalanan kasi pag ginawa pa natin uli ang kasalanan, parang ang mangyayari diyan patuloy ang ating pagpapako sa Kristo o pagpapako sa tagapagtubos po sa atin. So, makikita natin dito na yung kanyang espiritu din ang magpapaalala sa atin sapagkat siya mismo yung physical, naranasan niya yung kahirapan. Kaya yun po ang magko-convict sa atin. Kaya kung kilala natin totally si Christ, hindi na natin gawin yung pagkakasala kasi alam natin na yun ang dahilan ng kanyang kamatayan.
Kaya nga sinabi doon, for God so loved the world that He gives only begotten Son, for whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya yung mga nagpapatuloy sa kasalanan, paano po tayo magkaroon ng everlasting life kung tayo po ay nagpapatuloy sa kasalanan? Kasi pag once na malaman mo ang Panginoong Kristo, makilala mo siya, titigil ka sa kasalanan eh. Bakit? Kasi alam mo na ang dahilan ng kamatayan niya is yung kasalanan po natin. So, sa ating pagpapatuloy, sabi dito sa Gospel Worker 92, page 11, paragraph 1, while Christ is the minister in the sanctuary above, he is also through his delegates, the minister of his church on earth. So pansinin niyo to, while Christ is the minister in the sanctuary above, saan po? Sa sanctuary sa langit. He is also. So siya din ay through his delegates, the minister of his church on earth. So paano niya gagawin 'yon? Yung physical niya ba ay makikita natin na magmi-minister magmi-minister siya of his church? Hindi. Ano bang delegates niya na na kasama? 'Di ba sabi nga sa atin, kung mayroong 2 o 3 na nagkatipon sa aking pangalan, ang sabi niya, nandiyan ako sa inyo kalagitnaan. So sino ang nandito sa atin sa kalagitnaan? Presensya niya. Nakikita ba natin? Hindi. Bakit? Kasi hindi niya man physical ang nandito, spiritual niya, ay yung kanyang Holy Spirit o yung kanyang espiritu. So, sa tingin niyo ba, pag nandito ang presensya ng Panginoong Kristo, siya lang mag-isa? 'Di ba kung sa atin nga, sa atin dito sa sanlibutan lang, kung saan pumunta si Mayor, sinong kasama niya? Mga bodyguards. Tao lang si Mayor pero may mga bodyguards ha. How much more kaya si Jesus Christ, prinsipe sa langit? Sa tingin niyo wala siyang kasamang mga anghel? So yan po ang mga tinatawag na through his delegates. Yung kanyang mga anghel kasama niya, yung presensya niya nandito rin. Kaya yun po ang magpapaunawa sa atin ng kung ano yung ating pinag-aaralan. Tutulong po ang mga anghel sa atin na ipapaaninaw sa atin, ito yun. Ito yung sinasabi. Kasi kung naghahangad talaga tayo ng katotohanan, masusumpungan natin ang katotohanan. Pero kung naghanap tayo ng kamalian, so bibigyan din naman tayo ng pagkakataon na mahanap natin yung mali. Kaya lang, mas lalong lalabo ang iyong pananaw, ang iyong kalagayan. So sa ating pagpapatuloy, sabi niya sa Desire of Ages 166 paragraph 2, while Jesus minister in the sanctuary above, so kapareho po ng sentence, he is still by his spirit the minister of the church on earth. So mas nilinaw na. Kanina, delegates, pero ngayon is his spirit the minister of the church on earth. He is withdrawn from the eye of sin. So hindi, di ba sabi ko nga, hindi natin nakikita kasi his spirit na ang uh, presence niya dito. Sabi niya, but his parting promise is fulfilled. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi po sa Matthew 28:20. While he delegates his power to inferior minister, his energizing presence is still with his church. So biruin nyo, his energizing presence. Kaya nga sinasabi po ng sulat ng propeta na why members of the church are sickly. Parang sakitin sila. Kasi bakit? Hindi nila nakikita, hindi nila naintindihan kung sino yung nagiging kasama nila. Kasi binibigay nila ang trabaho doon sa another God. But sino yung nandun pala kasama dapat natin? Mismo yung kung ang mga apostol ay nakasama nila ang physical ng ating Panginoong Kristo sa ating panahon, yung kanyang spiritual presence. Yun po ang nakakasama natin. Kaya nga sinabi niya, Lo, I am with you always. Bakit niya sasabihin, I am with you always kung another God yung makakasama natin? Another person yung makakasama natin. Pero sinabi niya ito, I am with you always. Ibig sabihin, ang nakakasama natin, yung spiritual presence niya is
the spiritual presence of Christ. So yun po yung ating nakikita po dito. So kahit nandun siya sa langit, yung kanyang physical, pero His Spirit, the minister of the church on earth. Sa ating pagpapatuloy, sabi sa Acts of the Apostle, page 80, paragraph 1, by night, the angel of the Lord opened the prison doors and said to the disciples, "Go, stand and speak in the temple of the people all the words of this life." So, sabi pa dito, the command given by the Holy Spirit, go. So, sino ang nag-command doon? The Holy Spirit. Go, stand and speak in the temple of the people all the words of this life was obeyed by the apostle. They entered into the temple early in the morning and taught. So, sinong nag-command pala noon? The Holy Spirit. Pero sa una, sino yung sinabi? The angel of the Lord. Pero dito pala inilinaw na ang nag-command is the Holy Spirit. Pero mamaya malalaman natin, ibig sabihin ba ang Holy Spirit is siya din yung angel? So hindi po ganoon ang gustong ipaparating po dito. Tingnan pa natin yung malalim na sinabi. Sabi niya, the heavenly angels are waiting to unite with the human agent, that many souls may hear and be impressed by the Holy Spirit. So heavenly angels and Holy Spirit po ay magkaiba. Kaya lang, tinatawag din ang angels na ministering spirit. Pero hindi siya yung Holy Spirit na ating tinutukoy na papasok sa puso mo at mag-convict sa atin. So hindi po ang angel. Ang angel, kasama siya sa magpapakita or magdadagdag sa ano natin na mapatibay tayo sa ating iniisip. Magsasuggest siya. So, sabi pa dito sa Instructor, July 5, 1894, paragraph 5 and 6, Christ our mediator is the one who gives the Holy Spirit. So sino? Sino ang nagbigay ng Holy Spirit? Christ our mediator is the one who gives the Holy Spirit. Kanino ba talaga nanggaling ang Holy Spirit? 'Di ba ang lahat ng mayroon sa ating Panghesus-Kristo, ang lahat na mayroon sa anak ay ibinigay sa kanya ng Ama. So ibig sabihin, mula sa Ama ibinigay sa anak at yung anak naman ibinigay niya dito sa kanyang pagbibigyan. Kaya nga sinabi ito, our mediator is the one who gives the Holy Spirit kasi binigay na sa kanya ng Ama. A measure of the Spirit is given to every man to profit withal. So ibig sabihin, mayroong sukat na ibinibigay ang Panginoon na espiritu sa bawat tao. Kaya lang, paano natin matatanggap 'yun? Paano natin matatanggap ang Holy Spirit kung panay masama ang ating ginagawa? Ang Holy Spirit, kaya nga tinawag siya na holy kasi nga doon lang siya sa mga taong gumagawa ng katwiran, ng matuwid. Pero kung panay ang gawa mo ng kasamaan, hindi po siya tatagal, hindi siya mananatili. Kasi hindi 'yun yung gusto niyang opisina na gagampanan. Sabi niya dito, "A measure of the Spirit is given to every man to profit withal through the ministry of the angels, the Holy Spirit is enabled to work." So tingnan niyo 'to, ministry of the angels, the Holy Spirit is enabled to work. Ibig sabihin, magkaiba po ang, gagawin ng angels at saka ng Holy Spirit upon the mind and heart of the human agent. Through the agency of the Holy Spirit, man becomes the agent through which souls are brought into the kingdom of heaven. So, katulad po nung ginawa natin ngayon, sa tingin nyo ba kaya kong gagawin itong bagay na ito kung ako lang? Naku, kung ako lang ang pagbigyan sa aking sarili, gusto ko na pong matulog, magpahinga kasi pagod, 'di ba? Pero dahil mayroong pong pumukaw sa akin, mayroong nag-udyok sa akin na ibigay ito, yung, pag-aaral na ito, doon ako nagkakaroon ng lakas. So ibig sabihin, yung kumikilos sa akin ay hindi lang ako yung pisikal, ako lang yung nandito nakikita niyo, pero mayroong nag-uudyok sa akin na gawin ang bagay na ito. At sa tingin niyo kaya, yung mga pag-aaral na ito ay kaya kong gawin sa aking sarili lang? Hindi po. Dahil po sa agency of the Holy Spirit, magiging
man becomes the agent through which souls are brought into the kingdom of heaven. So ah, magiging ano tayo, instrumento para yung mga walang alam, yung hindi pa nakaalam, mabibigyan sila ng kaalaman at mapupukaw ang kanilang isip kung naisin din naman nila na magkaroon or makasama dun sa kaharian na sinasabi po ng ating Panginoon. Ngayon sabi pa dito sa Mount of Blessing, page 40, paragraph 2. The Church of Christ, every individual disciple of the Master. So sa Church of Christ, mayroon yung mga individual pa. Is heaven's appointed channel for the revelation of God to men. So ano pala yung mga individual appointed channel for the revelation of God to men. So ang tanong, paano tayo magiging appointed kung iba ang ating bunga, iba ang ating gawa, iba ang ating sinasalita, iba ang ating kinikilos, hindi makadiyos. So paano tayo maa-appoint na magiging channel? Sasabihin ka lang ng mga kamag-anak mo o ng pamilya mo, ikaw magiging appointed channel ng pagpapahayag ng Diyos sa tao? Kung ikaw nga hindi mo nga makaya na ayusin yung buhay mo, tapos magtuturo ka pa sa amin, so yun ang magiging maririnig mo sa kanila. Pero kung tayo po ay lumalakad ng totoo sa buhay natin, ating nilalakaran kung ano man yung ipinagkatiwala na katotohanan saan, sinikap natin masunod. So tunay nga na ikaw ay magiging channel doon sa mga tao na hindi na kulang po sa kaalaman. Sabi pa dito, angels of glory wait to communicate through you, through you, heaven's light and power to souls that are ready to perish. So may mga kaluluwa po na handa na silang mapahamak, pero dahil sa pamagitan natin magkakaroon pa sila ng chance na marinig at mapukaw ang kanilang kaisipan, mabago dahil meron silang narinig. So sabi pa dito, shall the human agent fail to accomplishing his appointed work? Bibiguin ba natin yung ating pagkapili na magawa yung bagay na ito? O din to that degree is the world robbed of the promised influence of the Holy Spirit. Kaya nga marami lang alam dahil marami lang silang alam, pero pagdating sa buhay nila, napakahirap natin makita yung bunga ng Holy Spirit, nung bunga ng pagkakilala nila kay Kristo. So yun po dapat ang makita sa atin. Doon pa lang sa pagtawag sa atin na Kristiyano ka, doon pa lang sa pangalan, ng pag-angkin mo sa pangalan, makikita na dapat na paano ba maging Kristiyano. Kasi madali lang angkinin yung Kristiyano ako. Pero paano mo patunayan na tunay ka ngang Kristiyano? So dapat makita sa iyo na ikaw ay Kristiyano nga. Ano ba doon sa root word na Christ? Kasi Christ, mula doon sa Christ, doon nagkaroon ng Christian eh. Ang mga convert ng naniniwala kay Kristo is tinatawag na Christian. So dahil Christian ka, ibig sabihin ikaw ay follower of Christ. Kung follower of Christ ka, ano ba ang buhay ni Christ? So makikita mo ang buhay ni Christ, maamo siya. Ang buhay ni Christ hindi high blood. Ang buhay ni Christ mabait, mapagbigay, mapagpahinuhod, mapag-unawa. Pero tayo kunting salita lang, kunting ano lang ng isang bagay, ang dami ng nagliparan na mga bagay para ibato doon sa mga taong nagsalita sa atin ng masama. So paano tayo tawaging follower of Christ na ang layo ng ating ano? Pero tandaan natin, hindi po instant ang pag nasabihin natin naging followers of Christ ka, hindi po instant na nagiging nabago ka na agad. Mayroon po 'yan. Sabi nga doon, kung paano tumutubo ang tanim, paano siya mula doon sa pagiging butil, nagiging puno siya, gano'n din po ang stages ng ating paglago. So ibig sabihin, nagpapatuloy ka. So ang araw na kasama po 'yan sa paglago or sa pagtubo ng tanim. Sa atin naman, yung Son of Righteousness is the Word of God na kailangan nating lagi nating ano, kasi ang sun is liwanag eh. 'Di ba sinabi ng Panginoon, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." So yung salita niya is liwanag, kaya kailangan nating dagdagan pa, alamin pa ang kalooban ng Diyos upang mas magiging malinaw po sa atin at patuloy ang paglago natin
sa ating pananampalataya. Kaya nga kung ano man yung nalaman natin, sikapin natin na masunod. So, dito sa pinakalas na ating babasahin para magkaroon tayo ng paglilinaw kasi baka sabihin nila ang Holy Spirit ay ang angel din po 'yun. So sabi po dito sa ah, sulat ni Wilcox, Question and Answers Volume 11, isinulat po noong 1919. Where God's children are, there is the Spirit, not an individual person as we look upon persons, but having the power to make present the Father and the Son. So yun pong ibig sabihin na mayroong presence of the Holy Spirit. Mayroon silang bunga ng Holy Spirit. That Spirit is placed upon God's messengers. So ibinibigay ito doon sa mga mensahero ng Diyos. Sino yon? The angels. So ibig sabihin, ibinibigay ito doon sa mga anghel. But the angels are not the spirit. So tandaan natin yan. The angels are not the spirit. That spirit is placed upon God's servant. So binibigay din ito doon sa mga alipin ng Diyos, sa mga tagasunod niya. Pero sabi dito, His human messengers, but the human messengers are not the spirit. 'Di ba 'pag mayroon kang spirit, Holy Spirit na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos, ikaw ba espiritu na? Hindi, kasi bakit? May physical ka, eh. Ang spirit ay walang pong physical na anyo, wala siyang fix na anyo. Sabi dito, they are possessed by the Spirit and used by the Spirit. Kaya nga nagpapagamit tayo, eh. Kahit pagod na yung ating katawan, pero dahil mayroong Holy Spirit, ganado ka pa rin makinig, ganado ka pa rin maglingkod, ganado ka pa rin magsaysay ng salita niya. Kasi bakit? Nandun yung Holy Spirit. Dito pinapakita sa atin na 'pag tayo po mayroong Holy Spirit, hindi po tayo yung spirit ang Holy Spirit, tayo pa rin yun. Kaya lang mayroong nagko-convict sa atin, mayroong nagdadagdag sa ating kalakasan. Ngayon sabi niya dito, ah, but they are not the Spirit. The Spirit is independent of all these human or material agencies. Why not leave it there? Why not know that the Spirit of God, the Spirit of Christ, the Spirit of deity goes out into all the earth, bringing the presence of God to every heart that will receive it? So, ibig sabihin po nito, ang Spirit of God, Spirit of Christ, the Holy Spirit is not another God. So yun po ang malinaw dito. At isa pa dito, 'pag ang Holy Spirit ay binibigay doon sa messenger niya, sa angel, pero ang angel po is not the Holy Spirit. Katulad din po sa atin, tayo ay tumatanggap ng Holy Spirit pero tayo ay hindi yung Holy Spirit. Pwede tayong magiging agency. Pwede tayong magkakaroon ng bunga ng Holy Spirit pero hindi tayo ang Holy Spirit. So yun pong ibig sabihin dito. So, yan po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Ah, sana po na nakadagdag ito sa ating kalaman. Marami pong salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa aking nakikita ko yung ating pinsan dito. Salamat sa pagpanood. Ganun din kay Brother Fred. So pagpalain po nawa kayo, nawa maging malinaw po sa inyo ang pag-aaral na ito, gano'n din sa kay Brother Franklin. So sa iba pa na hindi ko po nakikita ang kanilang mga pangalan, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo. Ang ating hangarin po dito ay mapalawak ang kaalaman at magiging mas malinaw ang daan natin na tatahakin. So hindi po natin dito dinadala na gusto nating sumikat, gusto nating magiging tanyag, wala po 'yon. Kasi kahit magsikat ka man, maging tanyag ka dito sa sanlibutan, pagdating sa langit hindi ka naman pala nakapasa, wala ring kabuluhan 'yun. Kaya ang sikapin po natin kahit anuman ang ating natutunan lang, 'pag sinikap natin na ating, isabuhay, ating lakaran, 'yan po ang magdadala sa atin sa langit na bayan. So pagpalain po tayo muli ng Panginoon. Magandang gabi po. Sa ating tatapos, ako po'y muling, inanyahan ko kayo na samahan ako sa panalangin. So muli po, Ama, ang tahanan mo sa ikataas langit, mga langit, marami pong salamat sa pagkataon ng pagtatapos ng aming pag-aaral. Nawa, Ama, ang aming narinig at nabasa ay magiging patuloy na kalakasan sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat sa amin sa kabila ng mga
anumang aberya na nangyari, ngunit salamat po o Diyos, ito po'y nagtapos sa ikaluhati po ng iyong dakilang pangalan. Nawa Amang nakarinig at nakapanood sa mga amin pong diniscuss sa gabing ito ay pagpalain niyo po sila o Diyos at mas higit pa pong ipaunawa sa kanila ang iyong kalooban upang ito po ay aming malakaran at maisabuhay. Maraming salamat po muli sa aming pagtatapos sa gabing ito. Amin pong dinadalangin na samahan kami at gano'n din ipagkaloob sa amin ang kapayapaan nagmumula sa iyo. Sa aming pagpapahinga, Ama, kami po ay iyong ingatan at sa araw ng bukas gisingin kami na may kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po lahat na kapanood at nandito sa umaatin sa pag-aaral po na ito. Marami pong salamat. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin, kalaki po ng paghingi ng kapatawaran sa mga pagkulang at pagkasala na niyo pong nakita sa amin. Patawarin po kami, O Diyos. Ang lahat ay dinadalangin hindi po sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang lamang sa aming Panginoong Kristo. Amen. So muli, maraming salamat sa inyong panood. Nakita ko po kasama natin yung aking anak, si Brother Japet. So nawa magpatuloy ka sa pagpanood sapagkat ito ay magiging karagdagan sa iyong kaalaman. Kahit kailan wala pong makapag-agaw ng karagdagan na kaalaman na atin pong matutuklasan. So pagpalain tayo muli ng Panginoon at kung mayroon po kayong time bukas, mayroon din po akong sa umaga, alas 9 din po ng umaga. Kaya lang ang aking ginagamit doon ay puro mga Bible reference at doon po ay mababasa natin yung mga katibayan, paano natin makita yung tunay na yung katibayan na yung ating mga ginagamit na aklat ay mapanghawakan talaga natin na ito ay salita ng Diyos. So muli po, maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. God bless po sa inyo.